natapos na yung joint session of Congress. So, hindi naman nagka-problema nun. Ang mahalaga, naipaliwanag ng Executive Department, naipaliwanag ng AFP at ng Department of Justice yung legality at yung basis at nalaman ng publiko at nalaman ng ating mga kababayan. Kasi hindi biro-biro ang martial law. Maganda ring malaman at importanteng malaman ng tao na kung talagang ito ang dapat gawin, dapat alam ng publiko yun. No? At ano yung mga dahilan. Patabang yun, sir, may tinatagong kaya ano nga si John? Hindi naman. Maaari kasing, yun na nga, up to now, nagkakaroon pa ng military operations. No? So, ayaw din naman nating maging hadlang sa ating armed AFP na manumbalik ang peace and order at kaayusan dito sa Marawi. So, meron din naman ganung concern na tayo naman, siyempre, sinusuportahan din natin ang ating armed forces na matiyak na itong Maote Group ay ma-neutralize, no? At magkaroon talaga ng mabalik ang kaayusan. Kasi ang pinaka-apektado siyempre dito ay yung libo-libo nating mga kababayan, yung mga sibilyan na nagsisilikas na, no? At ang kanilang kaligtasan ay nakokompromiso. So we would like to see our armed forces succeed, no, in confronting this armed group and being able to bring back law and order dito sa Marawi City. Sir, what about yung calls ng ibang senators na parang trust the President during this time that he has access to intel na wala kayo, wag mo na i-criticize yung martial law, wag mo na questionin? Well, we are not criticizing the declaration of martial law because of the need to address the Maote Group. No? At this point, kaya nga gusto nating malaman how can we criticize if we, how can we support even, or how can we criticize if we hindi tayo pamilyar doon sa ano bang naging dahilan, ano ba ang information na ito. So mas maganda talaga sa atin na gaya ng nangyari noong 2009 na nagdeklara ng martial law si Presidente Arroyo at agad-agad nagkaroon ng joint session of Congress, hindi naman naging sagabal ang Kongreso dito sa operations doon sa Mindanao at ang publiko ay nakalma pa nga ang publiko at nakita na ito pala ang mga dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong klaseng hakbang, extraordinary na hakbang noon, in 2009. Press conference before President Ramos. Tapos marami siyang pinunto doon. Una, hindi naman daw na kalimasin na dapat i-expand yung coverage ng martial law. Dapat ilimit lang yung grupo sa kung saan talaga nakakonfine yung problem. At the same time, sinasabi niya na nagkakaroon daw ng panicky atmosphere because of this. Well, kaya nga importante ang tama at yung tamang impormasyon. No? And that's why sa akin, that supports, I'd like to think, yan ang isang paraan para magkaroon ng tamang impormasyon. Magkaroon ng joint public session, matanong ang mga dapat matanong. Pag sinabi, alimbawa, pag sinabi ng armed forces doon sa joint public session, sa Lunes, kung Lunes halimbawa, na ito po ang nangyari, nasugpo na po yung problema, sporadic na lang po at isolated na lang ang mga terrorists, ilan na lang po sila. O hindi lahat tayo makikinabang doon sa impormasyon na yun. Dahil alam natin na ayos na ang nagkaayos na doon sa usapin nung pagsalakay sa Marawi City. So, importante yung impormasyon at ako'y naniniwala sa pamamagitan ng isang joint public session, mas lalong magkakaroon ng dagdag na kaalaman at kalinawan dito sa mga pangyayari sa Marawi. How do you assess so far yung implementation ng martial law since Tuesday night? Wala naman kayong nakita? Well, I have not received information, no? Because nakatutok talaga dun sa sitwasyon, dun sa yung military aspect itong nandyan pa nga yung mga armed group. So wala pa tayong ibang impormasyon tungkol sa implementation or abuses, but
We don't know yet. No? But so far, wala naman tayong nakikitang mga reklamo. At maliwanag naman yung guidelines din ng armed forces. Nagpalabas sila ng kanilang guidelines dito sa pag-implementa ng martial law. At maliwanag, sinabi nila that the courts continue to function, that the rules of court actually still are to be respected in the arrest of individuals or citizens or persons. So at least yun, klaro sa armed forces yung parameters ng kanilang pagkilos dito sa usapin ng martial law declaration. Kanina nagbigay na ng announcement si Soldier kanina, pati si Secretary Dela na parang today ang start ng mas maraming restrictions sa mga civilians sa Mindanao, pati yung freedom of the press will be curtailed, limited na yung information, and in the coming hours, magkakaroon na ng mga arrest. Ito ba, pwede natin sabihin na part and parcel of the martial law declaration na dapat be brace for more and be afraid of what's going to happen after this? Well, and that's why the joint public session is important. Itong mga issue na ito, ng mga announcements at pronouncements regarding curfew, regarding, yun na nga, curtailment of press freedom, medyo siguro kung if it compromises the military operations, then that is understandable because of security considerations. Pero ano ang niyan? Ano ang saklaw niyan, no? Dahil sabi ng saligang batas, even with a martial law declaration, the constitution is still operational, and freedom of the press and freedom of di ba, press freedom is still to be respected. Even the use of social media. Precisely, all of this. Ano ang parameters nung now I can understand kung kinakailangang magkaroon ng management of sensitive information that may compromise the safety of our soldiers and the success of the operation. I'm all for that, no? Na dapat talaga i-manage yung flow ng information sa ganung usapin. And that's what we want to know. Anong ibig sabihin nung ano ang limit, di ba? Kasi sa akin, yun lang ang posibleng justification na ang information ay i-manage because nga you don't want to compromise the operations, the success of your military operations on the ground. And you don't want to compromise ang safety ng ating mga sundalo. Sure. Yung martial law report, okay kayo dun sa basis no martial na Well, hindi satisfied? ako, meron akong mga questions and that's precisely why I want to raise it sa joint public session. Kasi hanggang sa ngayon, hindi pa tapos yung operations. Mahirap sabi nga nila, mahirap maging bumatikos habang narariyan pa rin ang bakbakan. No? Hintayin natin, I would suggest, ako, I'm giving myself a few more days, no, before I begin to look into, diba, other aspects of the martial law declaration. Right now, the military operations are still ongoing. We support the troops. We support the effort to neutralize yung Maote group, no? And then we will see as things develop. Doon na natin tingnan ang usapin ng basis ba ng declaration, etc. Yung blanket search na martial law, possible daw ma-expand to Visayas. Ayun, medyo, alam mo, maliwanag sa ating saligang batas na ang basehan lamang ng deklarasyon ng martial law ay may rebellion or invasion. No? Now, kung merong terrorist act na isolated sa Visayas, that is not a justification to declare martial law there. It has to be a Visayas-wide rebellion. No? It has to be a Visayas-wide threat before
it can be justified as, bago maging justified ang isang martial law Sir, declaration. do you have concerns na parang nagiging, nagiging default yung may problema? Well, also, ako'y naniniwala, strategically, at I think sinabi rin ni Presidente Ramos yun, na yung kamay na bakal, per se, hindi yan yung long-term solution, diba? Sa problema sa ating bansa. It may serve a particular purpose for a limited period of time in a limited area, pero strategically hindi sustainable na magma-martial law ng mahabang panahon. That is not also the intention of our Constitution. It is an emergency, extraordinary power considering the abnormal situation. But once the situation is under control and normalized, there is no need to extend or allow for a martial law declaration to continue. So, how do you address yung sa social media na bakit daw yung mga taga-Luzon, yung reklamo, sa Mindanao lang naman yung martial law? Well, siyempre, ang problema ng Mindanao, problema rin ng buong Pilipinas. No? So, hindi dahil hindi tayo taga Mindanao, hindi na tayo pwedeng magsalita o hindi na tayo pwedeng magkomento. Hindi naman din. And I was elected, for example, ako po, hinalal ng Luzon, Visayas at Mindanao at meron tayong mga concerns din at mga supported din sa Mindanao na. And there are also a number of citizens from Mindanao who do not agree that martial law will solve the problems in Mindanao. Merong mga sumasang-ayon, meron din hindi. So, kung sila may concern din tungkol dito, taga doon din sila. No? So, sana maunawaan nila. No? Hindi tayo taga Mindanao, hindi ibig sabihin na hindi na tayo pwedeng kumomento o magbigay ng obserbasyon. And number one. And number two, hindi naman totoo na lahat ng mga taga Mindanao ay sinusuportahan din yung ganitong klase mga hakbang. Sir, sabi niyo kanina, hindi naman solusyon yung kamay na bakal. So, do you think hindi dapat martial law agad yung dineclare ni Pangulo? Well, again, right now, ongoing pa yung operations, no? So I would rather not, at this point, no, discuss or debate itong declaration na ito. Precisely nga, mas mainam yan kung mayroong joint public session. Yun ang tamang paraan at yun yung tamang sabihin na nating lugar para pag-usapan itong validity at yung basis ng declaration of martial law. Sir, anong details yung gusto nyo makita para na masasatisfy tayo na justify yung Well, pretty much, kung ito ay consistent with the constitutional, di ba? Meron ba talagang rebellion, di ba? Basically yan, gusto nating malaman yan. No? Kaya gusto natin matanong, ano yung mga pangyayari? Dahil may mga pagkakataon sa nakaraan, panahon ni Ramos, panahon ni Estrada, hanggang panahon ni Aquino, na nagkaroon din ng batayan, nagkaroon din ng pananalakay, ngunit hindi naman nagdeklara ng martial law. So gusto nating malaman itong mga detalye na ito. So, sa definition ng rebellion, kasi ano ba ang dapat gamitin na definition? Definition na nasa revised penal code. Revised penal code. Because, ano yan? 6986, RA 6986. Kagaya po nung ginamit ni Presidente Arroyo, yung kapag nakakadlangan yung Pangulo na gawin yung mga obligasyon, that is already closing the rebellion. Well, sayang, number one, hindi na desisyonan ng Korte Suprema yung pagsampa ng kaso dun sa declaration ng martial law ng panahon ni Arroyo at hindi rin naging moot dahil ni-lift. No? So, but if you ask me, it should be rebellion as defined by the revised penal. Sir, ito yung case na
sumobra nga, kung sa tingin niyo may sobra dun sa pag-decide ng martial law, what happens next, sir? May mapananagot ba? Well, no, kaya nga gusto kong, ayokong pangunahan eh. That's why nga, itong lahat ng mga tanong na to, magandang maitanong yan pag mayroong joint public session. So really, I don't want to, ayoko namang pangunahan yung proseso. That's why kaya nga gusto natin magkaroon ng joint public session. Doon natin malalaman, ano ba ang ginagawa, ano ba ang, this is, matindi ito. Pag pinag-uusapan curfew, pag pinag-uusapan warrantless arrest, kinakailangan mapagbantay din tayo. No? We want to defeat, we want to go after itong Maote group. Pero we also don't want that in the process of doing so, magkaroon ng collateral damage, ika nga, at magkaroon ng pang-aabuso. Okay. Since Kuya. Discuss yung may SP